Noong kabataan ko ay madalas akong makagalitan ni mama tuwing umaga. Tulog mantika raw kasi ako. Kahit daw magkaroon na ng sunog o baha ay hindi ako nagigising. Naghabulan na ng saksak yung mga kapitbahay namin at dumating yung pulis na sakay ng mobil na maingay ay hindi ko pa namamalayan. Tulog na tulog pa rin ako. Yun ang malaki kong problema noon dahil nag-aaral pa ako at kailangan laging gumising ng maaga. Tuloy ay kurot o sabunot ang pinakamabisang pampagising sa akin ni mama. Hirap kasi talaga akong matulog kahit noong bata pa ako. Insomniac ika nga. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganon. Basta tuwing sasapit ang gabi ay parang mas alerto at aktibo ako. Kahit anong gawin ko ay hindi ako makatulog ng maaga. Lumilipas ang magdamag na nakapikit lang ako pero gising naman. Gusto ko nga minsan na manood ng DVD para pampaantok. Kaso nakakagalitan nga ako dahil gabing-gabi na raw ay hindi pa ako natutulog. Ang hirap ipaliwanag sa mga magulang ko. Kaya nga ang ending ay palihim na lang akong nagbabasa ng mga pocketbook ni ate. Makadarama ako ng antok bandang 2:00 ng madaling araw. Napakahimbing na ng tulog ko na yan. Tapos bandang 5:00 ay gigisingin ako ni mama para maghanda na sa school. Parang katutulog ko lang noon, kaya wala pa ako sa mood na gumising. Antok na antok pa ako kaya didiretso ako sa pagtulog ulit. Kahit magmura ng magmura si mama ay wala akong pakialam. Minsan ay nag-aaway na nga sila ni papa dahil kay aga-aga puro masasamang salita ang lumalabas sa bibig ni mama. Tapos ako naman ang sisisihin ni mama dahil ayaw ko pa raw ngang bumangon. Napakataas na ng sikat ng araw. Ano bang magagawa ko? May problema ako sa pagtulog kaya antok na antok pa ako. Ayaw naman nilang pakinggan ang dahilan ko. Makakatulugan ko lang ulit ang bunganga ni mama. Mas mahimbing ang tulog ko kapag umaga. Ewan ko ba? Maya-maya ay mararamdaman ko ang mahapdi niyang kurot sa mga binti o singit ko. Minsan naman ay sasabunutan niya ako. Kaya wala sa sariling nasisipa ko si mama na nagiging dahilan ng mas matinding galit at pananakit niya sa akin. Wala na akong choice kundi bumangon dahil malilate na nga ako sa school. Magigising naman ang diwa ko kapag nakapaligo na ako. Medyo masakit ang ulo ko sa puyat pero nawawala rin naman yun kapag hindi ko pinapansin. Bago mag 7:00 ay aalis na ako ng bahay namin. Malapit lang naman yung school. Bago mag 7:30 ay naroon na ako at makakasabay pa sa flag ceremony. At habang nakatayo ako kasama ang iba pang estudyanteng nagpupugay sa watawat, ay kasabay na lumilipad ang isip ko sa mga bagay na napapanaginipan ko bago ako gisingin ng kurot ni mama. Matagal na naging misteryo sa akin ang mga panaginip kong yon dahil para itong totoong-totoo na nangyayari. False awakening daw ang tawag doon. Yun bang akala mo ay gising ka na kaya gumagawa ka na ng mga pangkaraniwang bagay. Tapos ay mapapadilat ka at malalaman mong tulog ka pa pala. Madalas mangyari yon sa akin noon. Pero hindi kagaya ng ibang nakakaranas noon. May kaakibat na hiwaga ang dinaranas ko. Hindi lang ako basta nananaginip. Naglalakbay ang diwa ko. Moy-moy ang tawag sa akin ni na mama noong bata pa ako. Pero ngayong matanda na ako ay hindi na ako pumapayag na moy-moy pa rin ang tawag sa akin ng mga tao. Pwede naman kasing Nico, short for Monico. Cute sana yung moy-moy kung toddler pa lang ako, kaso hindi na bagay sa edad ko. Isa pa ay iba ang dating ng pangalan na yan kapag sinisigaw ni mama sa umaga para magising ako. Siguro dahil sa insomnia ko, kaya kung ano-ano ang napapanaginipan ko noon tuwing umaga. Nakakapagtaka lang dahil kung kailan nagising na ako dahil sa sigaw ni mama tapos ay nakatulog uli, ay tsaka ako mananaginip. Magfo-false awakening nga. Pero sa mga unang oras ng pagtulog ko ay wala naman akong panaginip.
dreamless sleep ika nga. Pero mababaw na siguro yun para isipin ko pa. Ang kwento ko ngayon ay ang mga kakaiba kong false awakening dreams. Ang unang kakaibang panaginip ko ay yung akala ko ay gising na ako dahil nga sa sigaw ni mama. Bumangon ako ng pupungas-pungas. Pagkatapos ay nagulat na lang ako sa lugar na kinaroroonan ko. Yung mga unan, kumot at kama na kinahihigaan ko ay iba. Bumalikwas ako ng bangon dahil ultimo yung kwarto na kinaroroonan ko ay iba rin. Nakakatakot yung pakiramdam na nasa ibang lugar ka pagkagising. Akala ko ay nakidnap ako. Pero kung nakidnap nga ako, bakit naman ako nasa maayos na kwarto? Lumabas ako ng kwartong yon at nalaman kong naroon pa rin pala ako sa bahay namin. Ganoon pa rin yung disenyo ng bahay, pero may mga gamit nga lang na naiba. Malinis na malinis ang paligid at walang muebles na nakasagabal sa may pinto. Parang mas lumawak yung bahay. Nakakakaba dahil naguguluhan ako sa nangyayari. Tinawag ko sina mama at papa, pero katahimikan ang sumalubong sa akin. Pagkatapos ay may narinig akong kaluskos na nagmumula sa kung saang lugar, kaya nagtago ako. Kasabay noon ay naramdaman ko yung kirot sa aking hita at doon na nga ako nagising ng tuluyan. Nananaginip lang pala ako. Hindi ko na lang pinansin yon noong umpisa dahil talaga namang napaka-random ng panaginip ng mga tao. Normal lang sa palagay ko ang panaginip kong yon. Minsan pang false awakening dream ko ay naguhugas ako ng pinggan. Ang tingin kong naging dahilan, bago ako makatulog muli ay narinig ko na inuutusan ni Papa si ate na hugasan muna yung pinaglutuan ni Mama ng almusal bago siya maligo. Sa panaginip ko ay ako na lang ang naghuhugas ng mga nasa lababo. Pero napahinto ako nung mapansin kong ibang bahay na naman ang kinaroroonan ko. Hindi kagaya ng kusina sa bahay namin, ang kusina na kinaroroonan ko. Maganda kasi yung lababo kung saan ako nakaharap. Samantalang yung lababo sa bahay namin ay simento lang na nababakbak pa. Huminto ako at inilibot ang paningin ko sa buong kusina. Maganda yun. Hindi naman mamahalin yung mga gamit at appliances, pero malinis at pangmayaman kung tignan. Dahil gray, puti at brown lang ang mga kulay na dominante. Parang yung usong-uso ngayon na tinatawag na team kahoy at team puti. Ang gandang kusina, maliwanag pa. Nung makarinig ako ng mga kaluskos ay kinabahan ako, kaya lumabas ako sa pintuang may screen. May narinig akong boses ng bata na sinabing, "Sino yon?" Natakot ako dahil baka mapagkamalan akong magnanakaw. Kaya nagtatakbo ako hanggang sa makalabas ng gate. Tinahulan pa ako ng maraming aso na hindi ko na napansin dahil baka mahuli ako ng may-ari ng bahay. Paglabas ko ay hinanap ko yung daan pa uwi. Nagulat na lang ako dahil yung paligid ko ay parang sa kalye lang din namin, pero may ilang pagbabago lang. Maya-maya ay may sumigaw, "Hoy! Sino ka?" Pero hindi ko na nakita kung sino yon dahil naramdaman ko yung sabunot ni Mama. Nagising na naman ako mula sa panaginip. Naging normal na lang sa akin ang mga panaginip bago ako tuluyang magising sa umaga. Kung minsan ay natatakot ako dahil akala ko talaga ay gising na ako dahil nga totoong totoo ang pakiramdam ko habang nananaginip. Napapaso ako sa kaldero, nababasa ng tubig sa lababo, napapagod sa pagtakbo at lahat ng yon ay ramdam ko pa rin kahit na nagising na ako ni Mama. Paggising ko ay namumula ang daliri kong napaso at masakit yun. Basa yung harapan ng sando ko na
nabasa sa lababo at hinihingal ako dahil sa pagtakbo mula sa mga aso. Hindi na ako natutuwa sa nangyayaring yon dahil may palagay akong nag-a-astral travel ako. Nangangamba ako na baka sa isa kong pag-a-astral travel ay hindi na ako makabalik at mamatay na lang ng natutulog. Dahil doon ay nilakasan ko na ang loob ko na kausapin sina mama at papa. Sinabi ko na nahihirapan akong matulog sa gabi. Pagkatapos sa umaga naman ay nananaginip ako ng masama kapag nakakatulog uli ako. Nagulat ako dahil yung mama ko na bungangera ay nagpakita ng pag-aalala. Nag-aalala nga raw siya sa akin kapag ginigising niya ako sa umaga dahil parang wala ako sa sarili. Nung araw na sabihin ko yun sa kanila, ay dinala nila ako sa doktor para ipa-check up. May iniresetang supplement sa akin yung doktor para daw makatulog ako ng maayos sa gabi. Pinayuhan din ako na kumain ng tama at mag-ehersisyo. Sa takot kong manumbalik yung inaakala kong astral travel, ay sinunod ko lahat ng payo ng doktor. At sa awa ng Diyos ay nakatulog na nga ako ng maayos. Nawala yung mga false awakening ko at hindi na ako nabubungangaan ni mama sa umaga. Madali na lang kasi akong gisingin. Sa wakas ay umokay na ang lahat sa buhay ko. Melatonin lang pala ang sagot sa kalbaryo ko. Pero naabuso ko naman yata yung pag-inom nun dahil minsan ay kamuntikan na akong lumagpas sa bababaan ko dahil nakatulog ako sa bus. Mabuti na lang at ginising ako ng isang kapwa pasahero. Pasalamat ko talaga sa lalaking yon dahil laking disgrasya sana kung hindi niya ako ginising. Yung bus kasi na sinakyan namin, ilang minuto lang ang nagdaan pagkababa ko ay binangga ng isa pang bus na nawalan ng preno. Kitang-kita ko yon dahil nasa waiting shed pa lang ako noon at nakapila para makasakay ng tricycle. Nakita ko rin yung humaharurot na bus. Natakot nga ako kasi malayo pa lang ay gumigewang na yung takbo nun. May nasagi pa na ilang sasakyan yung bus na yon bago sinalpok yung sinakyan ko. May bus pa rin sa unahan nun. So ang nangyari ay na-sandwich yung bus na sinakyan ko. Ang daming patay. Tapos yung mga nabuhay naman ay mga may malubhang pinsala na panghabang buhay na. Kung hindi agad ako nagising at nakababa, isa ako sa nadisgrasya noon. Yun ngang mga nasa waiting shed na nakakita sa akin na bumaba roon sa bus, panay ang banggit nila na ang swerte ko raw dahil minuto lang ang pagitan ng disgrasya at kaligtasan ko. Nung ikwento ko ngayon kila mama ay pasalamat din sila roon sa gumising sa akin. Sayang at hindi ko siya namukaan. Tapos ay nakalimutan ko na ring hanapin noong nakababa na ng bus para pasalamatan man lang sana. Kaso dahil din sa pangyayaring yon ay nakagalitan na naman ako ni mama. Tutulog-tulog daw kasi ako kaya muntik na akong madisgrasya. Simula noon kapag nagbabiyahe ako ay pinipilit ko talaga na hindi makatulog. Kahit pa noong may educational tour kami at malayo-layo rin yung pinuntahan namin at mahaba ang biyahe, hindi ako natulog. Kahit pagod at antok na ako. Hanggang ngayon nga na matanda na ako, ay dala ko ang gawaing yon. Kahit pa sa barko ako nakasakay at 24 oras ang biyahe, ay hindi talaga ako natutulog. Tinitiis ko yung pagod at antok na syempre hindi ko naman palaging nagagawa. Minsan, nakakaidlip pa rin ako. Nakatapos kami ng pag-aaral ng kapatid ko. Nakapagtrabaho kami at sa kanya-kanyang trabaho ay nakilala namin yung mga napangasawa namin. Unang nakapag-asawa si ate. Bago sila magkaroon ng sariling bahay, ay kapisan muna namin sila ng asawa niya. Pinaayos lang ni Papa yung isang bahagi ng bahay para maging kwarto nila at para may privacy sila. Bale yung dati naming kusina ang siyang ginawang kwarto nila ate. Tapos pina-adjust
at pinalakihan ng konti yung bago naming kusina. Dahil sa pagbabago ay lumiwanag yun at umaliwalas. Nung time na yon ay maganda na rin ang sweldo ko. Kaya naisip kong gayahin yung kusina na napanaginipan ko noon teenager pa lang ako. Malinaw na malinaw pa rin kasi yon sa alaala ko. At noon pa man ay iniisip ko na kapag nagkaroon ako ng sariling bahay ay ganoong disenyo ang gusto ko. Paunti-unti ay nakuha ko ang ayos noong kusina. Mula sa puting dingding na ang bandang ibaba na kapantay ng bewang ay kulay light brown. Pati yung mga appliances at iba pang kagamitan. Kinopya ko sa abot ng makakaya ko. Yung iba naman ay dinagdag na lang nila mama at ate na sa kung anong hiwaga ay bumagay sa kusina at naging kamukha lalo ng kusina sa panaginip ko. Kumbaga yung ilang detalye na nalimutan ko o hindi ko napansin ay sila ang nagdagdag. Binanggit ko nga kina mama na kamukhang kamukha ng kusina sa panaginip ko yung bago naming kusina. Biro nila sa akin, bakit dream kitchen lang daw ang meron ako? Bakit daw walang dream house? Natagalan ng paninirahan nila ate sa bahay dahil nagbuntis siya at kailangan ng makakatulong sa pag-aalaga sa baby nila. Tuloy ay naudlot ang pag-iipon nila ni kuya para sa pagpapagawa ng bahay. Napunta kasi sa panganganak ang pera nila. Okay lang naman sa amin. Nakakatuwa nga na may baby sa bahay. Parang naging mas masaya. 3 years old na si Pipoy, yung anak ni na ate, nang maumpisahan ang pagpapagawa ng bahay nila. Ang kulit na niya noon at gusto parating naroon sa kwarto nila mama pagkagising niya sa umaga. Ang problema lang, ayaw niyang matulog sa kwarto nila mama. Gusto niya ay katabi sa pagtulog yung mga magulang niya. Tapos pagkagising sa umaga ay doon lang siya pupunta sa kwarto ng lolo at lola niya. Tuloy ay naroon silang lahat sa kwarto nila mama tuwing umaga. Since ayoko mag-feeling left out, pumupunta rin ako roon para makigulo. Isang beses na naroon kami lahat sa kwarto nila mama ay lumabas saglit si Pipoy para daw kunin yung isang libro niya na may matapang na layon. Tapos bigla na lang kaming naalarma nung biglang may kumalampag. Sabay sumigaw siya ng, "Sino yon?" Nagtakbuhan kami lahat papunta sa kanya at nakita namin siyang papunta sa pintuan ng kusina. Si kuya naman may nakita raw tao na tumakbo sa may bintana kaya hinabol niya yon. Yun yung time na para akong nahilo at nanlamig dahil naalala ko yung panaginip ko noon kung saan ko nakita yung magandang kusina. Si mama, papa, ate at kuya ay alertong lahat dahil may nakita nga raw lalaki sa kusina si Pipoy. Nagtahulan pati yung mga alaga naming aso. Pero ako, kinikilabutan na dahil sa pagragasa ng alaala. Noong naisip ko na baka makikita ko yung lalaking nakita ni Pipoy, ay tumakbo rin ako palabas. Pero ang naabutan ko lang ay si kuya na sumigaw ng, "Hoy! Sino ka?" Pagkatapos noon ay nagmura siya at nagtatakbo pabalik. Putlang-putla si kuya nang sabihin niyang multo raw yata yung nakita ni Pipoy dahil bigla raw yung nawala nung sigawan niya. Kahit anong push ko sa pamilya ko na mas batang ako lang din ang lalaking pumasok sa bahay namin, ay ayaw nilang maniwala. Mas gusto nilang paniwalaan na magnanakaw yon o kaya ay multo. Sa bagay, mas logical nga naman yon kahit papano. Pero ang hirap pala noong alam mo ang totoo pero walang naniniwala sa'yo dahil iniisip nilang nababaliw ka. Hindi naman nila eksaktong sinabi na nababaliw ako, pero yun ang dating sa akin dahil tinanong ako nila mama kung nahihirapan na naman daw ba akong matulog o nananaginip ng masama. Sasamahan daw nila ako sa doktor kung gusto ko.
Nung banggitin nila mama ang doktor ay hindi na lang ako sumagot. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay aaminin kong napraning ako. Araw-araw kong hinihintay na may mangyaring kagaya ng sa panaginip ko noong teenager ako. Hinihintay kong mapapunta ulit sa bahay ang batang ako. Na-realize ko na hindi astral travel ang nangyayari sa akin noon, kundi time travel. Naglalakbay ang kaluluwa ng batang ako papunta sa hinaharap na siya namang present ko ngayon. Naalala ko ang unang beses na nakapag-time travel ako sa panaginip. Yung nagising ako sa kwarto ko, sa itsura ng kwarto na nakagisnan ko noon. Kaya lang ay na-realize ko na hindi pala yun ang kwartong tinutulugan ko sa kasalukuyan, kundi yung kwarto nila ate. Kaya pala hindi yun pamilyar sa akin. Ginusto kong makipagpalit ng kwarto sa kanila sa pag-asa na kung sakali man na dumating ang batang ako, ay magkikita kami. Kaya lang ay wala akong maisip na magandang dahilan para pumayag sina ate na makipagpalit sa akin. Ayoko naman sabihin sa kanila ang totoo dahil baka maungkat na naman yung doktor. Lalo lang tuloy akong napraning. Hintay ako ng hintay na makarating sa kasalukuyang timeline ko ang batang ako. Gusto ko kasi siyang makausap. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag siyang matatakot sa mga false awakening dreams. Na hindi siya nag-astral travel kundi nagta-time travel. Siguradong ma-excite ang batang ako at malamang ay hindi siya iinom ng melatonin para makatulog ng maayos. Siguradong gugustuhin niya ring makita ang future at baka magkakwentuhan pa kami. Sa kakaisip ko ng mga posibilidad sakaling magkita kami ng batang ako, ay bumalik yung insomnia ko. Hirap na naman akong matulog sa gabi. Sa umaga naman ay hinihintay ko na magkaroon ako ng false awakening dahil baka mag-time travel ako pabalik at magkita kami ng batang ako. Pero hindi yun nangyari. Sa maghapon tuloy ay antok na antok ako. Lalo na kapag nagbabiyahe. May kotse na ako noon kaya hindi talaga pwedeng matulog ako habang nagdadrive. Ang sama ng pakiramdam ko. Kaya isang hapon, kahit na labag sa paniniwala ko dahil nga sa kamuntikan na akong madisgrasya noon sa bus, ay natulog ako sa biyahe. Coding yung kotse ko noon kaya nagbus ako. Habang natutulog ay naalimpungatan ako dahil sumigaw yung konduktor na malapit na ako sa bababaan ko. Groggy pa ako noon dahil sa kakulangan ng tulog pero tumayo na ako dahil natanawan ko na yung waiting shed. Nagtaka pa nga ako kasi parang nag-iba yung itsura ng bus na sinasakyan ko na para bang mabilisang nirenovate nung naidlip ako. Habang naglalakad papalapit sa pinto ay nakita ko yung binatang natutulog sa isa sa mga upuan. Habang papalapit ako sa kanya, unti-unti kong nare-realize na ako yung binatang yon. Doon ko naalala yung nangyari nung nakaraan, yung napipintong aksidente. Nagmamadali kong ginising yung binatang ako. Medyo nahirapan ako pero pinilit ko talaga. Nung masiguro ko na nagigising na siya, tiyempo naman na paggising ko uli dahil sa sigaw ng konduktor. Ang nangyari pala, nanaginip ako sa bus na sinasakyan ko. Nagawa kong bumalik sa nakaraan kahit panandalian lang. At doon naging maliwanag sa akin ang lahat na ako rin ang nagligtas sa sarili ko noon sa malagim na aksidente sa bus. Dumaan pa ang ilang taon, bumukod na ng bahay sina ate. Ako naman ang nagkaroon ng sariling pamilya at nakatira pa rin sa bahay namin ng parents ko. Sa mga nagdaang taon ay ilang beses pang nagkaroon ng misteryo ng nagalaw na gamit o kakaibang ingay sa bahay. Kahit anong gawin ko para maabutan ng sarili ko ay hindi kami nagkikita. Hindi ko alam kung bakit
Nakatawid ako sa hinaharap noong bata pa ako. Pero minsan ko lang nagawa ngayon. Katagalan ay hinayaan ko na lang. Nawalan ako ng interes. Isa pa ay may pinagtapat sina mama at papa na nagbigay ng takot sa akin para gustuhin na mag-time travel kagaya noon. Sabi ni mama, sa ilang pagkakataon na ginigising niya ako ay inakala niya na gising na talaga ako. Nawawala raw kasi ako sa higaan kaya akala niya ay nakabangon na ako. Pero kapag nakita niya na wala ako sa banyo o sa kusina o sa kung saang parte ng bahay, ay babalikan niya ako sa kwarto para lang makita na nakahiga pa rin ako at nakatirik pa yung mga mata. Natatakot daw siya kaya kinukurot, sinasampal o sinasabunutan niya ako para magising ako ng tuluyan. Lalo akong naguluhan at natakot sa nangyari sa akin. May tawag ba sa kondisyon ko? May iba pa bang may katulad na karanasan ng sa akin? Walang nasagot sa kahit na anong tanong ko kaya hindi ko na lang pinush. Parang mas nakakatakot malaman ang paliwanag sa misteryo kesa sa misteryo mismo. Sa pagdaan ng mga taon ay may mga kinukwento ang mga anak ko tungkol sa lalaking nakikita raw nila minsan na nag-iikot sa bahay. Minsan daw ay nakaharap sa lababo o kaya ay sa kalan. Minsan ay hinahabol o tinatahulan ng mga aso namin pero hindi naaabutan dahil biglang nawawala. Hindi ko alam kung ikukwento ko sa kanila ang tungkol sa karanasan ko dahil tiyak na hindi sila maniniwala. Matatalino yung mga anak ko. Maghahanap sila ng dahilan at paliwanag pero wala akong maibibigay. Isang araw ay nagising ako sa tunog ng washing machine. Wala yung asawa ko sa tabi ko. Maaga talaga siyang gumigising para tapusin yung mga gawaing bahay. Nakapasok na sa eskwelahan yung mga bata. Ako naman ay walang pasok sa trabaho dahil off ko. Papunta ako sa kusina para mag-almusal nang mapadaan ako sa kwarto na dating gamit nila ate. Yung panganay ko na ang natutulog doon magmula nang magdalaga siya. Nakabukas yung pinto noon at hinila ko yung doorknob para sana isara. Nang may mapansin ako, yung mga unan, kumot at kubrekama katulad ng sa una kong panaginip. Maya-maya nga ay narinig ko yung boses ng batang ako na tinatawag sina mama at papa. Nagmamadali kong sinara yung pinto kaya natabig ko pa yung basurahan sa gilid nito. Napahinto ako. Saan galing yung basurahan na yun? Wala yun doon kanina. Wala rin yun doon noong bata pa ako. At kahit pa noong nakarating ako sa hinaharap. Sa sandaling pagkawala ng atensyon ko sa batang ako, napamulagat ako. Kailangan kong makita yung sarili ko. Pero huli na ang lahat. Wala na yung batang ako sa sulok na pinagtaguan ko noon. Nasapo ko yung noo ko. Pagkatapos ay nilingon ko yung basurahan sa gilid ng pinto. Wala na yun doon. Napakunot na naman yung noo ko. Pero pagkakuha na napangiti rin. Kagaya ng iba ko pang katanungan sa mga nangyayari sa akin, ay hindi ko rin alam kung bakit hindi kami nagkikita o nagkakausap ng maayos ng aking sarili mula sa nakaraan. Talagang gumagawa ng paraan ng kalawakan para magsalisi ang mga landas namin. Katulad na lang nung basurahan na yon na sumulpot lang yata talaga para sirain yung atensyon ko. Hindi na nga yata talaga kami magkikita ng maayos ng batang ako. Sabi nga sa isang pelikula, makakasira sa katuluyan ng kalawakan ang pagkikita ng dalawang bersyon ng iisang katauhan sa magkaibang oras at panahon. Kung bakit, hindi ko rin alam. Ito siguro ang kagandahan ng isang misteryo. Ang pagiging misteryoso nito mismo. Ang kawalan ng sagot sa bawat tanong. Ako nga pala si Jess, 34 years old.
nakitira sa Guadalupe. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho po ako bilang game developer dito sa BGC. Itong pangyayaring ibabahagi ko ay naranasan ko 5 taon na ang nakalipas. Binabagabag pa rin ako ng mga ginawa ko. May mga gabi pa rin dinadalaw ako ng mga panaginip na may kinalaman sa isang program na pumasok sa aking computer. Ang kwentong ito ay maaaring isa sa mga patunay na nasa virtual na mundo lang tayo. At ang Diyos ay maaaring isa lamang computer virus o program. Naniniwala naman ako sa Diyos noong high school pa ako. Sakristan din ako dati. Nawala lang yung paniniwala ko sa Kanya nung mamatay ang mami ko sa malubhang sakit. Kanser sa utak. Dying stage na noong malaman. Hindi na raw madadala sa chemo. Nabaon kami sa utang para pahabain yung buhay ni mami. Ilang buwan lang ang nakalipas. Nasagasaan si daddy ng truck habang papasok sa trabaho. Naiwan akong mag-isa sa buhay. Yung insurance ni daddy nakatulong naman pero saglit lang. Mga kamag-anak na namin ang tumulong sa akin para makapagtapos ng college. Yung mga utang namin sa kanila, hindi na nila pinabayaran dahil sa awa sa akin. Ang Diyos walang ginawa sa buhay ko. Maliban na lang sa sinabi sa Biblia na tayo ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. At maaari na kaya tayo nilikha bilang kawangis ng Diyos na sinasamba ng marami ay para magamit niya tayo kung kailan niya gusto. Kung sa mabuting paraan, yon ang hindi ko sigurado. Pamilyar ako sa mga sites na dapat iwasan para hindi ma-virusan ang pinakamamahal kong computer. Ang mga naka-install na laro sa PC ko ay nakuha ko sa tamang paraan. Binili o di kaya naman ay nakuha ng libre sa mga game stores gaya ng Steam at Epic Games. Kaya naman isang gabi pagka-uwi nang maabutan kong nakabukas ang computer ko, talagang nagtaka ako. Hindi ko kasi maalalang binuksan ko yung computer bago ako pumasok sa trabaho. Pagkaupo ko sa computer ay chinek ko agad kung kamusta yung mga files ko. Okay naman, pero hindi ako mapalagay. Kaya niran ko yung antivirus para iscan ang buong PC. Walang na-detect. Nakahinga ako ng maluwag hanggang sa makita ko yung bagong desktop icon na talaga namang nagpalaki ng mata ko. Ang pangalan, God.exe. Yung itsura ng icon isang ulo ng tao na walang muka. Puti lang, parang liwanag kapag bigla mong binuksan ang ilaw sa gitna ng kadiliman. Susubukan ko sanang i-delete yung program pero biglang bumukas. Humarap sa akin ang isang screen ng kadiliman. Itim na itim. Bigla kong naalala yung isang nabasa ko noon sa Biblia na sa unang araw, hiniwalay ng Diyos ang liwanag mula sa kadiliman. Makalipas ang ilang saglit, ay unti-unting lumiwanag yung screen. Tumunog yung program na parang may sumabog. Pagkatapos ay muling nagdilim. Lumabas yung mga text na kulay neon green. Sinarado ko yung program. Sa isip-isip ko hindi naman siya virus, pero mukhang boring na laro. Pagkasara ng program ay hinanap ko kung saan ito naka-install. Hindi ko kasi ma-delete kahit ilang beses kong subukan. Hindi mahanap yung lokasyon ng God.exe. Wala kahit sa installed apps. Nag-research ako sa Google tungkol sa program. Ibang God.exe ang tinutukoy ng sandamakmak na article. Wala akong mahanap na matinong impormasyon tungkol sa God.exe. Noong gabing yon, habang naghahanap ng solusyon kung paano madidelete sa computer ko ang mahiwagang program, ay nagpasya kong obserbahan muna kung makakaapekto ba sa mga files ko. Kapag hindi ko pa rin na-delete bukas yung God.exe, ay ire-reformat ko na yung computer. Pwede naman kasing i-reinstall ang mga laro dahil connected siya sa mga gaming account ko. Sa hindi malamang dahilan, kahit nakahiga na ako sa kama ay muli akong bumangon para bumalik sa harap ng computer. Binuksan ko ito. Kinlik ko yung program.
Kinamusta ako ng mga green na text at isang bahagi ng screen na noon ko lang napansin. Name search ang sabi sa text. Sa upper right side ay may countdown. 15 days. Siguro trial. Naisip ko noon na baka naman may inaplayan akong laro para maging beta tester. Pero kahit anong halukay ko sa utak ko, ay hindi ko maalalang nagka-interes ako sa walang kwentang klase ng laro. Natukso akong mag-type ng pangalan. Ang tinipa ko, pangalan ng best friend ko noong grade 5 at grade 6. Wala na akong contact sa best friend kong yon. Kahit balita, wala. Hindi rin siya umattend kahit isa sa aming mga reunion. Kaya rin siguro naisip ko na siya ang ilagay ko doon sa search box. Reynante de la Cruz, pangalang tinype ko. Nung may lumabas na mga impormasyon ay nakaramdam ako ng kilabot na bumalot sa katawan ko. Wala akong masyadong alam sa best friend ko noong elementary. Pero sinasabi ng utak ko na alam ng God.exe ang kung anumang sikreto na meron siya. Ang mga impormasyon na pinakita ng program ay mga basic information lang. Pangalan, kapanganakan, edad, kasarian, address, mga magulang, educational attainment. Napakunot ako nung makitang blanco ang impormasyon sa secondary education ni Reynante. Ibig sabihin ba nito ay hindi siya nakapag-high school? Bakit kaya bigla siyang nawala? Habang nag-i-scroll ako, ay nadako yung paningin ko sa isang bahagi ng screen. Ang nakalagay ay click to view more information. Kinakabahan akong pinindot ang bahaging yon. Sa isip-isip ko noon, ay pwede ba talagang ipaalam sa akin ng isang misteryosong program ang sinapit ng matalik kong kaibigan? Habang naglo-loading ang iba pang impormasyon, ay nakaramdam ako ng bahagyang saya. Sa wakas ay malalaman ko na rin ang nangyari sa best friend ko. Kahit hindi naman talaga ako sigurado kung niloloko lang naman ako ng God.exe. Pagka-load ng datos na talaga namang pumuno sa itim na screen, ay napalitan ng saya ko ng hindi maipaliwanag na lungkot. Nasa impormasyong iniluwa ng program ang malagim na kamatayan ng dati kong kaibigang si Reynante. Sa data na nakasulat sa Ingles ay sinasabing 12 years old pa lang nang mamatay ang aking kaibigan. Pinatay siya ng kanyang tatay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsaksak ng kitchen knife sa iba't ibang bahagi ng katawan. Drug addict pala yung tatay niya at nasa impluensya ng droga nang magawa ang krimen. Sa pagbabasa ko pa ng kinahinatnan ni Reynante ay natuklasan kong ginahasa din pala ang kapatid niyang babae ng kanyang tatay bago ito pinatay. Ang nanay niya wala na sa eksena. Matagal na raw hiwalay ang mga magulang ni Reynante ayon sa data na niluwa ng program. Napabuntong hininga ako matapos basahin ng marami-raming impormasyon tungkol sa dati kong kaibigan. Totoo ba lahat ng nakasulat dito? Nahirapan akong maniwala. Kung tutuusin kasi ay maaari namang gumawa ng ganoong program. Isang malupit na AI lang ang kailangan. Mapupulna sa kung saan saang bahagi ng internet ang mga datos. Maaari ding random na gine-generate ang impormasyon, lalo na yung mga tungkol sa kamatayan. Katakot-takot na paghahanap ang ginagawa ng AI para maipakita sa gagamit nitong God.exe. Nakilala ka niya at epektibo nga niyang nagawa yon sa akin. Sa pagpasok naman ng krimen at kamatayan, pwedeng kinukuha lang sa mga balita. Mapa foreign man o local news. Ita-translate ng AI ang balita. Gagawa ng kwento ng kamatayan ng isang tao. Sa totoo lang, yan ang mga bagay na naisip ko noong mabasa ko yung kamatayan ni Reynante. Pero kamatayan nga lang ba ang kayang ipakita ng God.exe? Hindi ako nakontento noong gabing yon. Nagkape ako.
Nag-research ng mga pangalan ng kilalang tao at artista. Hinahambing ko sa mga balita online at datos na available sa internet. Lahat nagmamatch, kahit yung mga kamatayan. At ang nakakatakot ay kahit yung mga buhay sa kasalukuyan. Ang hindi lang pinapakita ng God.exe ay ang hinaharap. Sa gabing yun, natuklasan ko na hindi lang impormasyon ng kamatayan ng isang tao ang pinapakita ng program. Pinapakita rin ito kung hanggang anong edad posibleng mabuhay ang isang individual. Sinisiwalat din ito kung ano ang madidilim na sikreto ng mga taong nasa database na tingin ko ay lahat ng tao sa mundo. Noong mapagtanto ko yun ay biglang nanlamig ang katawan ko. Anong klaseng program at laro itong pumasok sa computer ko? Sinearch ko yung pangalan ng aking mga magulang. Pinamukha lang sa akin ang program na wala na talaga sila. Hindi ko na sila maibabalik. Wala silang madilim na sikreto. Pero may mga nabasa akong nagpaluha sa akin. Gaya ng impormasyong ito. Kinalimutan daw ni Mami ang pagpipinta noong ipinagbubuntis niya ako. Si Daddy naman ay nalungkot daw ng husto nang mamatay si Mami. Sinusubukan daw ni Daddy na labanan ang buhay dahil iniisip daw lagi ni Daddy na maiiwan niya ako. Pero sa bandang huli ay hindi na daw nito kinaya. Nung tignan ko sa program ang kamatayan ni Daddy ay muli na naman akong ginapang ng lungkot. Hindi aksidente ang nakalagay, kundi nagpatiwakal siya. Gusto ko na noon matulog dahil yun lang ang alam kong paraan para mawala ang lungkot. Pero napakalakas yata ng hatak ng God.exe sa akin. Nag-search pa ako ng isa pang pangalan. Jenna Robles. Yun ang pangalang sinearch ko bago matulog. Katrabaho ko sa BGC. Katulad ko rin ay game developer. 28 years old na pala siya, pero mukha lang nasa early 20s kapag nasa opisina. Mahilig siya sa kulay pula. Paboritong ice cream, Rocky Road. Kahit mga paboritong posisyon sa pakikipagtalik, nakasulat sa niluwang datos ng God.exe. Ang dami-daming impormasyon na tungkol kay Jenna ang nalaman ko. Mga impormasyon na pwede kong gamitin kung sakaling manligaw ako sa kanya. Sa patuloy na pagbabasa ay nalaman ko ang isang madilim na sikreto ni Jenna. Isa pala siyang kabit, pero hindi niya alam ang tungkol dito. Niloloko pala siya ng kaopisina naming si Greg na 3 taon na palang kasal sa baldadong asawang pineperahan nito. Sasabihin ko ba kay Jenna na niloloko siya ni Greg? Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Tinitigan ko ng matagal ang screen ng monitor. Binabasa ko ang iba pang impormasyon tungkol kay Jenna. Nang magawi ang cursor ng mouse sa naka-in a relationship sa kanya. Sinubukan kong pindutin ang backspace nang magawi sa pangalan ni Greg. Ang pangalan ni Greg naging gray. May lumabas pa na pop-up na nagtatanong kung gusto ko raw bang i-save ang changes. No ang pinindot ko. Kumpleto na ulit ang pangalan ni Greg dahil tinype ko ulit ang letter G. Natakot kasi akong baka may mangyari kung sakaling pakialaman ko ang data na niluwa ng program. Shutdown ko ang PC nang hindi ko na malabanan ng antok. At bago ako matulog, iniisip ko pa rin kung ipapaalam ko ba kay Jenna na may asawa na si Greg. Iniisip ko pa rin yung nakasulat sa kamatayan ng daddy ko. Iniisip ko pa rin si Reynante na best friend ko noong elementary. At iniisip ko rin na maaaring panaginip lang ang lahat ng ito. Baka hindi naman totoo yung God.exe at produkto lang ito ng stress sa trabaho. Kinaumagahan, pagkagising ay binuksan ko agad ang PC. Naroon pa rin yung God.exe.
Pinigilan ko yung sarili kong buksan ng program. Nag-almusal ako, naligo at nagdesisyong pumasok sa trabaho. Kahit papunta sa opisina ay hindi pa rin nawawala sa isip ko ang tungkol sa program at tungkol sa pagiging kabit ni Jenna. Kinukumbinsi ko pa rin ang sarili na ang mga datos na pinapakita ng God.exe ay produkto lang ng isang artificial intelligence. Maaaring produkto lang ang mga impormasyon ng malikot kong imahinasyon. Hindi ba ganun talaga ang utak ng tao? Madalas nating punan at hanapan ng kasagutan ang mga blanko sa ating mundo. Yun marahil ang ginagawa ng utak ko habang nakatutok sa God.exe. Pinupunan ang mga kulang. Pagdating sa trabaho, muli na naman akong kinilabutan na parabang may matutulis na kukong marahang kumakalmot sa dibdib ko. Nagkakagulo kasi sa opisina. Umiiyak si Jenna. Ang sabi ng isa kong katrabaho, nadiskubre daw kasi ni Jenna na may asawa si Greg. Ilang taon din daw pala nitong niloloko si Jenna. Noong marinig ko yun ay naghahalo-halo ang emosyon sa dibdib ko. Naaawa ako kay Jenna. Gusto ko siyang yakapin pero hindi naman kami close. Kaya hindi ko magawa. Kumulo ang dugo ko kay Greg. Gusto ko siyang suntukin sa muka. Pero ayaw ko namang mawala ng trabaho. Kaya nagtimpi ako. Tsaka ano naman ang karapatan kong manuntok, diba? At ang pinaka nangibabaw sa halo-halong emosyong yon ay ang takot sa isang kumpirmasyon na totoo ang mga datos sa God.exe. Sa buong buhay ko ay noon lang ako nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lamig. Nang matapos ang shift, ay mabilis akong umuwi ng bahay. Kailangan kong harapin ang God.exe, ang program na hindi ko alam kung saan nagmula. Nagpasya akong i-reformat ang computer. Matagumpay ang pagre-reformat. Pero bumabalik ang God.exe. Tinignan ko yung timer. 13 araw na lang ang nalalabi. Sa isip ko noon, madali lang namang iwasan ang ganoong program. Kailangan ko lang ng disiplina. Hindi ko dapat buksan ang computer sa loob ng 13 araw. Ilang araw pa lang ang lumipas ay nabigo agad ako. Humarap ako sa PC at binuksan. Hindi ko pa man kiniklik ang God.exe ay bumukas na ito na parabang alam niyang gagamitin ko siya. Ininput ko ulit ang buong pangalan ni Jenna. Matagal kong tinignan ang screen kung saan nakalagay ang lahat ng impormasyong may kinalaman sa kanya. Pumunta ako sa in a relationship section ng program. Binura ko ang buong pangalan ni Greg at pinalitan ng relationship status ni Jenna. At habang nakatitig sa monitor, ay nakita ko sa dilim nito yung humahalakhak kong muka. Tsaka ko lang narinig yung lakas ng mga halakhak ko. Pagpasok kinaumagahan, ay nagulat ako sa katahimikan sa opisina. Para bang nalimutan ng lahat ang issue tungkol kay Jenna at Greg. Walang nakakaalala na naging sila ni Jenna. Kamangha-mangha. Napangiti ako. Pumasok na naman sa isip ko ang mga posibilidad na maaaring gawin sa God.exe. Pag-uwi ng bahay, hinanap ko agad ang God.exe program. Naisip kong magsagawa ng isang eksperimento. Inalala ko kung sino sa mga kapitbahay ang matagal nang hiwalay sa asawa. Nung maalala ko ang 3 sa mga kapitbahay, ay sinearch ko yung mga pangalan nila. Doon lumabas ang mga pangalan ng dati nilang asawa, ang relationship status ng 3 kapitbahay, pati na yung mga asawa nila. Pare-pareho yung single. Pinalitan ko ng married ang kanilang relationship status. Sa pagtingin ko pa ng mga impormasyon, ay napansin kong ilang taon na palang hiwalay ang mag-aasawa. Kung sakaling magkakabalikan sila, ay ituturing ko itong isang himala. At ako ang Diyos na may gawa ng himala na yon.
Humiga ako sa kama pagkatapos gamitin yung God.exe. Pumikit ako. Nakangiti ako habang iniisip ang maaaring mangyari. Kinaumagahan matapos ang eksperimento ko sa program ay nangyari ang aking inaasahan. Binalikan ng kanilang mga asawa ang 3 kapitbahay ko. Pero hindi pa rin ako nakontento. May mga ginawa pa ako. Mga bagay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Nalaman ko kasing pwede ka rin palang mag-delete ng tao sa God.exe. Si Romulo Alonzo ang pinakaunang taong binura ko sa program. Hindi lang iisang impormasyon ang binura ko sa kanya, kundi ang kanyang katauhan. Katuwaan lang naman yon para sa akin. Iniisip ko noong una na isa lamang eksperimento. Gusto ko lang malaman kung talaga bang hindi coincidence ang nangyari sa mga kapitbahay ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay ni Romulo Alonzo para tignan kung naroon siya. Wala si Romulo. Nung tanungin ko sa kanyang asawa kung meron ba siyang kilalang ganoon ng pangalan, ay umiling-iling lang ito. Wala raw siyang kilalang Romulo Alonzo sa lugar namin. Nung tanungin ko yung anak ni Romulo ay wala rin itong maikwento tungkol sa tatay niya. Tinanong ko yung iba pang kapitbahay at kaibigan kung kilala ba nila si Romulo Alonzo alias Mulong. Wala raw silang kilalang ganun. Kahit sinong pagtanungan ko ay walang nakakaalala na nag-exist sa lugar namin si Romulo. Nakaramdam ako ng nerbiyos sa ginawa ko. Bumilis ang tibok ng puso ko sa nalaman ko. Pero kinumbinsi ko rin ang sarili kong dapat lang yon kay Romulo. Dapat lang hindi maalala ang mga katulad niya dahil marami siyang pinerwisyong tao. Nang malaman ko ang sinapit ni Romulo matapos ko siyang i-delete, ay natuwa ako. Ang dami ko na namang naisip na maaaring gawin sa God.exe. Kung tutuusin ay maaari na akong ituring na Diyos. Kaya kong magbura ng tao. Kaya kong pumatay gamit ang program. At kaya ko rin gumawa ng mga himala. Ang hindi ko na lang nasusubukan ay kung kaya ko rin bang ibalik sa pagkabuhay ang mga namatay. Nagagalak akong sinearch ang pangalan ng mga magulang ko sa God.exe. Sinubukan kong palitan ang status nila. From dead to alive sana. Pero hindi pinahihintulutan ng program. Nalugmok na naman ako sa lungkot. Sinampal na naman ako ng katotohanang ilang taon nang patay ang aking mga magulang. Sa labis na lungkot ay nagsagawa pa ako ng ilang eksperimento. Ilang tao rin ang binura ko sa God.exe. Karamihan doon ay mga kriminal na hindi ko masyadong pinagsisisihan. May 2 tao lang akong binura na sobrang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Yung isa katrabaho ko, nakaagaw ko sa promotion. At ang isa pa ay malamang kilala nyo na, si Greg. Binura ko siya dahil natatakot akong may mabuuling pag-ibig sa kanila ni Jenna. At katulad ng maraming tao na binura ko, ay ganoon din ang kinahinatnan ni Greg at ng isa ko pang katrabaho. Hindi sila maalala ng kahit sino. Kahit mga magulang nila ay hindi man lang sila hinanap nang mawala sila sa opisina. Para bang hindi sila nag-exist sa mundo natin kahit kailan. Ang masaklap nga lang ay naaalala ko sila. Ako lang ang tanging nakakaalala sa impormasyon ng mga taong aking binura. Naging kami ni Jenna. Ilang pindot lang sa keyboard ang ginawa ko. Hindi na ako nag-effort manligaw dahil pwede ko naman palang maging girlfriend si Jenna sa pamamagitan ng God.exe. Pero may problema lang sa program. Yun ang napansin ko. Lalo na kung pag-ibig ang pag-uusapan. Ang pag-ibig kasi na madaling nakamtan ay hindi totoong pag-ibig, kundi artipisyal lang.
Kaya yung mga kapitbahay namin na nagkabalikan, madalas pa ring mag-away. May pagbabanta pa na ginagawa sa isa't isa na parang hindi sila mag-asawa. Yung isa sa mga nagkabalikan, hiwalay na ulit dahil hindi tunay ang kanilang mga pag-ibig. Ganoon din kami ni Jenna. Parang may kulang sa aming dalawa. Napansin ko yun kapag magkasabay kaming kumakain, kapag nag-uusap sa opisina, kapag nagde-date kami sa labas, kapag hinahawakan niya yung kamay ko, kapag hinahalikan ko siya sa labi, kapag nagtatalik kami ni Jenna. Kahit magkadikit ang aming mga katawan at sakop namin ang isa't isa ay nararamdaman ko pa rin na parang ang layo-layo niya sa akin. Ang mga gabi ng pagtatalik namin ay mga gabi ng lamig at dilim. Minsan tinatanong ko si Jenna. Nag-aalala na kasi ako na baka hindi niya naman talaga ako mahal at baka napipilitan lang siya. Tinanong ko kung bakit parang napakalayo niya sa akin. Sinabi niyang parang may void daw sa puso niya. May puwang daw na hindi ko kayang punan. Nung marinig ko yun ay niyakap ko si Jenna. Umaasa akong mapunan ko kahit konti ang kanyang pagkatao. Naisip ko noon si Greg. Epekto ba yun ng pagbura ko kay Greg? Nasa kalaliman pa rin kaya ng puso ni Jenna si Greg kahit hindi niya na ito naaalala? Isang araw tinanong ko si Jenna kung may kilala ba siyang Greg. Ngiti lang ang sagot niya sa akin habang sinasabing wala siyang kilalang Greg pero pamilyar daw ang pangalan nito. Hiniwalayan ko rin si Jenna makalipas ang 3 buwan. Naiiyak kasi ako sa tuwing maiisip ko na para akong umiibig sa isang manikang ako lang ang may likha. Pakiramdam ko noon ay ang sama-sama kong tao dahil parang ginagamit ko lang si Jenna sa tuwing nagtatalik kami. Sa hiwalayan namin ay ako pa ang umiyak. Pasasalamat naman ang naging tugon ni Jenna. Sinabi niyang salamat daw at pinalaya ko siya. Bago ko tapusin itong kwento ay gusto ko lang banggitin dito kung paano gumagana ang God.exe. Pwede mong palitan ang relationship status ng kahit na sinong nabubuhay. Hindi mo pwedeng palitan ng mga impormasyon gaya ng edukasyon, edad at social status. Hindi na i-edit ang yaman. Hindi na i-edit ang pera sa bangko o savings account. Hindi pwedeng gamitin ang program para bumuhay ng taong namatay na. Pero pwede mong gamitin ang program para pumatay ng kahit sinong tao, kilala mo man o hindi. Huwag kang papatay. Huwag mong gamitin ang delete button. Sinasabi ko ito dahil nararamdaman ko na isa akong masahol na tao. Napagtanto ko na mas okay na ang mamatay kesa hindi maalala ng kahit sino. Hindi na maibabalik ang mga taong binura sa program. Ilang beses kong sinubukan pero talagang hindi na sila maibabalik. Ang pag-ibig na binabago sa loob ng program ay hindi nagtatagal. Sa sumunod na araw makikita ang epekto ng mga bagay na binabago sa program. May iba pang parte ang God.exe na hindi ko ma-access sa hindi malamang dahilan. Mga features ito na may kinalaman sa pagmamanipula ng panahon, paglikha ng digmaan at pagpapalaganap ng virus sa sangkatauhan. Matapos ang 15 days ay nawala na sa computer ko ang God.exe. Hinanap ko ng hinanap kung saan-saan pero hindi ko mahagilap. Gusto kong i-extend pa ang trial. Gusto kong maging Diyos ulit kahit saglit. Gusto kong magpakulong sa kapangyarihan. Makalipas ang ilang araw na paghahanap sa God.exe at pagkabigo, ay bigla akong niyakap ng takot. Nanlamig yung katawan ko. Nagpawis ang mga palad ko at talampakan. Iniisip ko kung nasaan na ba ang mahiwagang program. Nangilabot ako nang maalala ko ang pangalan ng mga taong aking binura. At sa pagkakataong yon, ay naramdaman ko ng husto ang bigat ng aking nagawang kasalanan. Ilang taon na ang nagdaan. Hinahanap ko pa rin ang God.exe.
Nakikinig pa rin ako sa mga usapan ng katrabaho. Nagbabaka sakali akong baka marinig na nabanggit nila ang God.exe. Sumali rin ako sa iba't ibang grupo na naniniwala sa misteryo at hiwaga ng mundo. Madalas makikita mo akong nakatulala habang nakasakay sa jeep o tricycle. Nakikinig ako ng mabuti sa mga usapan sa paligid. Gusto kong malaman na hindi lang ako ang nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ang program na God.exe. Palaki ng palaki ang takot ko sa mundo habang tumatagal. May mga araw na kahit nasa bahay lang ako ay hindi na ako mapakali. Hindi na ako komportable kahit saan ako magpunta. Kahit naglalakad lang ay nakadarama ako ng hindi maipaliwanag na takot. Pakiramdam ko anumang sandali ay mawawala ako. Hindi ko na i-enjoy ang mga bagay dito sa mundo. Takot na ako. Ayaw kong mabura. Ayaw kong makalimutan ng mga mahal ko sa buhay na parabang hindi ako nag-exist dito sa daigdig. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, 2 variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.